Ayun, so good day sa inyo guys. Welcome back po dito sa ating channel at meron tayong vlog ngayon. Over the weekends, i-discuss po natin yung nangyari po dito sa ating apat na stocks. So meron tayong dalawang bago, di ba? Ito pong si AC Energy, pumasok po sa ating blue chips, and then medyo nagulat din ako, biglang nasama po itong si Converge ICT. And then natanggal sa blue chip index lang naman itong si DMCI Holdings at saka po si Emperador naman natin. So actually, hindi ko maisip kung paano nasama itong si Converge ICT until such time na nabasa natin yung disclosures po ng ating Philippine Stock Exchange. So meron siyang binago sa kanyang rules, kaya po biglang napasok itong si Converge. So dito sa mga list natin sa stocks, actually, tama itong si DMCI kasi medyo mababa yung market capitalization niya. So hindi siya papasok doon sa criteria ng top 30 best companies po ng ating market. And then yung isa nakita ko dati last time is si Bloom. Actually si Bloom in-expect ko matatanggal pero na-retain naman niya yung kanyang standing naman. So alamin po natin kung anong implication kapag yung isang stock is napupunta dito sa ating blue chips or kung natatanggal naman siya dito sa ating blue chip index naman. Okay? Ayan, so welcome po guys dito po sa ating channel at review natin kung ano po yung nangyari dito sa mga bago nating blue chips at saka dito naman sa paalis na dalawang blue chip stocks po natin. So August 16 pa naman yung sinabi po ng ating Philippine Stock Exchange kung kailan po magti-take effect na itong si AC Energy at saka si Converge ICT po natin is masasama na po sa ating blue chips at matatanggal naman itong si Emperador. Pero alam mo naman, yung price action natin laging nauuna sa balita, na price in na po yung biglang alis sa index natin nitong si DMCI at saka si Emperador. Nakita nyo naman, nagkaroon tayo ng price depreciation naman sa kanya. And then si AC Energy at saka si Converge ICT, ang ganda ngayon ng kanilang mga stock price movements naman. Okay? So, yun po yung mga i-discuss natin. So, pero bago tayo magpatuloy guys, please don't forget to subscribe po dito sa ating Plabby Trader na YouTube channel. So, meron tayong mga reviews kagaya po nito dito sa ating mga stocks pag meron silang mga significant na news na pwede po maka-apekto naman sa kanilang mga price action. So, sabi ko nga sa inyo guys, personal vlog. So, hindi tayo financial analyst, stock trader tayo dito sa PSE market. So, yung personal na judgment natin, yun lang naman yung sinasabi natin sa kanya. So kung gusto nyo pa ng mas due diligence or mas madami pang info, so pwede naman tayong mag-research sa iba pang mga sources naman natin. Okay, so salamat po sa pag-subscribe dito sa ating channel at sa pag-support doon sa ating mga bagong in-implement. Yung ating Patreon guys, so bukas pa siya. So tignan nyo po, baka makatulong po ako sa yung trading journey at saka yung bago nating website, Bodega Peak. So, yung mga mahilig magbasa at hindi makapanood sa YouTube, pwede din naman doon. So, meron din tayong mga discussions about sa stock market naman. Okay? So, tingnan natin yung mga pwede natin i-discuss ngayon. So, unang-una, di ba nagtataka tayo bakit si Converge ICT nasama dito sa ating list? Kasi yung criteria na alam natin sa pagpili po ng mga bagong stocks na papasok sa blue chips, hindi siya pasok nung una eh. So, meron siyang criteria dito sa ating PSE na 9 out of 12 months, dapat yun yung kinukonsider. Samantalang itong si Converge ICT natin, so mga less than 9 months pa naman siya yata dito sa ating PSEI market kasi nga bagong IPO lang siya last year pero nasama na nga po siya. So, para mas maintindihan natin, alamin natin kung ano yung nabago doon sa mga original criteria versus yung bago pong criteria ng ating PSE market naman sa pagpili ng ating mga blue chips. So, doon natin makikita kung bakit natanggal si Emperador kasi medyo mataas din yung market cap niya samantalang pumasok si Converge na bago pa nga lang po dito sa ating market naman. Okay? So, unang-unang criteria para makapasok ka po dito sa ating blue chip is yung liquidity. So, di ba, nagtitrade tayo, in, out. So, makita mo yan sa daily transactions po. So, ang sabi dito sa first criteria, the company should be among the most traded companies. This criteria selects the top 25% in median traded value in 9 out of 12 months. So, dito nanggaling yung sinasabi ko na in 9 out of 12 months, most actively traded po yung ating stocks. Kaya nga sinasabi ko din, last time si Bloom yung nakita ko na pwedeng matanggal at saka yan si DMCI. Kasi yung market capitalization niya during this time is hindi na maganda. And then kukunti yung nagtitrade naman sa kanila. Okay, second criteria,
highest in market cap. So para ma-compute mo yung market capitalization, i-multiply mo lang yung price niya. Hindi ko masyadong kabisado kung ano ba average price doon sa ating VWAP or yung current price doon sa or average price sa 9 of 12 months, pero highest in market cap. So yung price na yon i-multiply mo sa available outstanding shares niya, mako-compute mo po yung market capitalization. So based dito, pinipili lang po yung mga blue chips natin, yung 30 best companies should be the biggest in market capitalizations. Kaya nga mapapansin mo pag nagre-recompute po ng mga blue chip stocks natin, yung mga oldies natin, sina SM Investments, San Miguel Corporation, URC, yung mga malalaki yung market cap, hindi na matatanggal kasi nga billion-billion po yung kanilang capital. Samantalang yung mga upcoming stocks natin is kung ikukumpara mo lang naman, billion din naman sila pero sobrang liit sila as compared doon sa mga mabibigat na sina Ayala. So hindi sila matatanggal doon sa ating blue chips naman. Okay? So number 3, ito yung old na natin kasi may bago nabago siya Market float level is greater than 12%. So ito naman yung yung mga shares na pwede tayong bumili doon sa kabuuan ng isang company. So halimbawa, 12% ng shares, equivalent shares noon, ipapamahagi or dapat mag-i-invest sa kanila yung ating public. So yun yung isang pinaka-criteria para maging publicly listed company yung ating mga stocks naman. So 12% naman siya. Okay, so kung titignan mo dito, hindi papasok si Converge ICT dito sa ating 9 out of 12 months. Pero doon sa disclosure na binigay ng ating PSE Stock Exchange, meron po siyang binago. So ito, ano po yung nabago sa kanya? So meron siyang 3 rules na nilagay dito. There is an increase in free float level requirement from 15% to 20%. So nagbago na pala siya, no? So old pala yung alam ko na greater than 12%. So 15% dapat yung free float level mo mapupunta na siya sa 20%. So kung hindi masyadong baka nagkaroon ng share buyback yung ating company o nagkaroon po siya ng investor, hindi na mapunta sa public yung kanyang mga shares, mababawasan yung kanyang public float. Tinaasan pa ni PSE yung requirement to 20%. And then number 2, early inclusion provision for issuances that can comply with specific size and liquidity criteria. So meron tayong nilagay na liquidity criteria and then yung size nun, the higher the better. So actually itong pagpili po ng stocks is hindi naka-base sa fundamentals po ng mga stocks natin. Naka-base po siya sa kanyang mga numbers. So kaya kung yung stock na binibigyan ng pansin dito sa pagpili sa criteria, the higher the better. Yun po yung pinaka-main criteria. So kahit gaano kaganda yung fundamentals, kung halimbawa yung market cap niya is maliit naman as compared to dun sa best 30 na companies, so hindi po siya mapapasok dito sa ating blue chips. And then yung number 3, so medyo critical din siya, adjustment to the rules for insertions. Ayan, so insertions na. And removals wherein a listed company shall be included in the PSEI if it ranks 25th or higher and shall be excluded in the PSE if it ranked 36 or lower in terms of market capitalization. So, yung pinakamahalaga nga sa criteria niya is yung gaano kalaki po yung ating company tapos yung ating free float level. So, ito yung nabago doon sa original criteria na tinignan naman natin sa kanya. So, most likely, isa sa mga rules dito, kung isa-isahin mo is, yun yung reason kaya napasok po itong si Converge ICT. So, medyo na nga din ako nung nakita ko yung reaction ng Converge ICT natin, si Mr. Dennis Anthony Uy. So, nagulat din daw siya doon sa pagkaka-include ng Converge ICT sa ating mga blue chip stocks naman. Okay? So, tingnan pa natin yung ibang info. So, ito na po yung bagong list natin. So, makita nyo dyan. Meron tayong Bodega Peak na article. I-check nyo lang po. So, anyway, galing din naman sa PSE Edge. So, ito na po yung ating first 15 blue chips. So, kasama na po dyan si ASN. Tandaan nyo guys, August 16 yung implementation. Tapos, yung ating isang stock, si Converge ICT, nandito na po siya. So, number 10 siya. So, ano na lang naman to, alphabetical orders lang.
Yung second na 15 blue chips, so anyway, yun pa rin naman, wala siya na bago. Natanggal nga lang po si DMCI at saka si Emperador. Eh, di ba, kaka-review lang natin last year. Emperador is yung bagong pasok, tinanggal dati si SEC. So, di ba nakita mo pamilyar yung galawan nila after ng declaration na matatanggal si dati si SEC, di ba, biglang nag-drop. Ito naman si Emperador matatanggal. Nag-drop din po yung kanyang price action. Okay, so unang tanong, why did the prices went up for AC Energy and Converge ICT? So AC Energy last Friday, nag-up po siya ng 4.69%. So laki, di ba? And then, ang laki ng volume. Tapos si Converge ICT, ganun din. Nag-up din siya ng 11.51% sa optimism nga po ng pagpunta dito sa ating Converge PSE market naman. Okay, so yung unang pinaka-reasons bakit umakyat yung mga prices ni AC Energy and Converge ICT. So, siyempre, positive sentiment, di ba? So, kasama na siya sa 30 best companies. So, talagang titignan na lahat ng tao yan na nag-invest po sa market. And then, bagong-bago sila. Siyempre, optimistic po yung mga kasama natin. So, ano ba yung meron sa kanila? Bakit gustong-gusto ngayon ng ating mga investing public? So, unang-una, halimbawa, si Converge ICT. Sabi nga nila, di ba? So, internet, kahit naka-lockdown ka, gumagamit ka po ng internet. Kaya most likely, yung earnings at incomes na paparating ni Converge ICT is okay na okay po siya, di ba? Si ASEN, very aggressive sa expansion po ng kanyang business. So nakita niyo naman, linggo-linggo, meron siyang partnership. So lately, si Nefin, yung isang foreign company na gumagawa din mga solar panel sa rooftops, kasama ngayon sa investments nitong si AC Energy. Although, di ba, sabi ni Miss April Tan, medyo naka-thumbs down yung kanyang tingin kay AC Energy kasi si Miss April Tan naman, naka-base naman sa valuations naman. So, medyo mahal daw kasi yung valuations naman ni AC Energy naman natin. Okay? So, next. So, siyempre, tataas yung price kasi magre-reposition po yung ating mga fund managers. So, hindi lang po sa Pilipinas yan. Entire world na yan, kung sino man yung nag-i-invest dito sa Philippine market, magre-reallocate po sila ng kanilang funds. So, ang mangyayari niyan, since hindi na po kasama sa blue chip index si Emperador saka si DMCI, ibebenta po nila yan kahit maganda po yung kanyang fundamental. So, ganun kasi yung mga fund managers. Minsan, hindi po sila allowed na mag-invest doon sa mga stocks na nawawala sa ating blue chip index. Kaya mahalaga, malaman po siya bago mangyari yon, sino ba yung pinag-uusapan na mapapasok, and then sino naman yung pinag-uusapan na pwedeng matanggal. So, kasi hindi mo alam kung matutuloy siya or hindi. Pag natuloy siya, syempre, alam mo na, babagsak yung ating price action. So, pera yan, sila po yung nagdidictate ng price action dito sa ating market, hindi naman yung mga Pinoy. So, karamihan po dyan is mga foreign investors. And then, syempre, supply and demand. So, nakatingin na lahat. Yung fund managers, nakatingin din sa kanila. So, syempre, bubuhos ngayon yung volume. So, makita nyo, for the past few days, halimbawa itong si Converge ICT natin guys, makita mo dito, yung net foreign buying natin sa kanya, talaga naman, pinapasok siya ng pinapasok. Pero nagulat din siguro yung iba, kasi ngayon lang siya nagkaroon ng 6 digits na volume. So, 109 million po siya last Friday. So, last time nga, binibenta pa itong si Converge. So, sa isang port, nabenta ko si Converge nung nagbagsakan yung market. Pero bumili naman tayo sa kanya bago yung announcement kasi nga nakita natin, strong po yung price action po nitong si Converge ICT. So, hindi ko naman alam na masasama siya sa mga blue chips naman natin. Okay, so makita mo. So, talaga mahalaga malaman natin kung saan nagpupunta yung tinatawag natin na smart money. Okay, next, si AC Energy. So, alam mo na, halos isang buwan na nagre-review tayo sa market. Lagi kong sinasabi na lumalaki po yung net foreign buying dito kay AC Energy. So, nakita mo naman, so halos araw-araw, pumapasok po yung ating mga foreign investors sa kanya. Okay, so next po tayo. Ano yung pwedeng mangyari naman kina DMCI at saka Emperador? Actually, meron ka ng idea kung ano yung pwedeng mangyari sa kanya kung napanood mo yung videos natin last year, kung nakasubscribe ka na dito sa ating channel. Pero kung hindi pa, i-base mo na lang po yung price action na naganap kay SEC last time. So, nag-drop si SEC. So, on the short term lang naman kasi nga po, umaalis kasi yung mga fund managers. Pero fundamental-wise, nandiyan pa rin naman yung fundamentals ni na DMCI at saka Emperador. Si Emperador, di ba, mas okay nga yung kita niya kaysa sa ibang natin, di ba, liquor companies kasi nga international po yung kanyang business.
So, nag-drop si DMCI natin, negative 6.07%. So, kasama talaga yan. I-expect mo yan. Lumabas kasi yung mga fund managers. Si Emperador natin, nag-drop din siya ng negative 8.85%. And then, yung unang-unang expectation na pwedeng mangyari sa kanya, which is nangyari na nga po, DMCI and Emperador will encounter volatility and most likely, in the short term lang naman guys, magkakaroon siya ng downside. So, nakita mo naman na ito yung nangyari sa kanya. Nagkaroon po siya ng gap down. So, tinitingnan ko na lang, na-break yung MA100, not so good. So, yung next support natin is mga below na po ng 5.5 or nasa 5.5 pesos naman. Si Emperador po natin, so ang ganda ng run up. Akala siguro ng iba, hindi na siya matatanggal kasi nga, ang laki ng market cap nitong si Emperador eh. Pero bakit pa rin natanggal? So mamaya tingnan natin. So nag-drop siya, hindi makita mo, gap down. So next support natin is below na po ng 13 pesos naman. So expect mo na yung mga ganyan. But then later on, pwedeng magbago yung price action, basta maganda pa rin po yung kanyang fundamentals. Okay. So ito nga yung sinasabi ko sa inyo, fundamental is still the same. Emperador, meron siyang disclosure last time, sabi dito, first half profit up 53% to 5.1 billion. So marami pa rin namang good news itong si Emperador. So dapat talaga pag pumupunta ka dito sa mga blue chips, meron ka konting long-term perspective. So pwede naman bumalik yung kanyang price action. So depende pa rin sa sa sentiment ng ating market. So and then meron siyang upcoming dividends 0.11, August 10 po yung ating ex-date naman sa kanya. Okay? So si DMCI naman, so first quarter earning, okay naman siya. Hindi ko pa nakita yung second quarter pero kumikita pa rin naman siya eh. So nakabawi siya ng konti. First quarter pa rin to. So antayin natin yung second quarter earnings po nitong si DMCI. Pero fundamental wise, blue chip naman last time. So okay naman itong si DMCI naman natin. Okay? Ayan. So tingnan natin yung isang main reason bago tayo mag-close. Para malaman natin bakit napili itong si Converge ICT as compared kay Emperador. Kasi si Emperador, ang taas ng niya market capitalization. So, yung nakita nyo kanina, yung sinabi ko, yung ating public float from 15% to 20%, pipiliin talaga nila yung pinakamataas yung market cap plus yung ating public float naman sa kanya. So, pag tinignan mo si Converge ICT dito po sa ating Philippine Stock Exchange website, so makita mo dito yung public float niya, naka-highlight na. Nakita ko kanina lang. So 20.43%. Samantalang yung public float po nitong ito naman si Emperador natin, makita mo dito, 15.19%. So barely passing yung kanyang public float doon sa bagong criteria po ng ating index stocks selections naman. Okay, so sana nakatulong po sa inyo yung explanation natin. Yung mga nagtataka bakit si Converge ICT biglang pinasok dito po sa ating market at bakit itong si Emperador na malaki naman yung market capitalization. So ito pala yung sinasabi ko sa inyo guys, yung kay Bloom. Pag tinignan mo po yung kanyang free float level naman, nasa 34.36. So mas malaki po siya as compared dito kay Emperador natin na meron siyang 15.19% na free float levels naman. So kahit medyo malaki yung market cap ni Emperador as compared dito kay Bloom last time, babagsak na sa criteria itong si Emperador naman natin. Okay, so sana nakatulong po sa inyo yung ating video. And sabi ko sa inyo guys, don't forget to check po yung ating Bodega Peak na website. So puro articles po nakalagay dyan. So may mga links sa mga videos, pero kung gusto mo nagbabasa lang is pwede po dito sa ating Bodega Peak na website. And then yung mga nag-aaral po sa market, gusto po yung guide during this time na medyo mahirap po sa market, mag-trade or mag-invest, is pwede po kayong sumali dito sa ating membership sa Patreon naman. So pwede ko kayong i-guide kasama ng mga traders na nandito sa ating community. Kanya-kanya levels po yan, and then check mo na lang kung ano po yung appropriate para sa iyo naman. So yun lang ulit. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. See you again in my next trading vlog.